Hallelujah, Lord. Praise your holy name. Hallelujah. Father in heaven, Lord God, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo. Lord, ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming pinupuri, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, amin pong nilalapit, O God, lahat ng mga affected mula sa bagyo, mula sa habagat, lahat ng mga binaha, Panginoon. Lord, dalangin ko po na nakakaranas sila ng mga panghihina, mga kapagalan sa kanilang physical at mental na pag-iisip. Lord, sa uri ng panahon ngayon, they are unsure kung ano man po yung mangyayari ng kasunod. Lord, dahil pa sa mga bagyo pa pong paparating, naniniwala po kami na ikaw ay nandyan. Nandyan ka in moments like this. Lord, dalangin ko po na protect us, Panginoon, in danger, lalo na po yung mga bata at matatanda. Na sa ngayon may mga iniwan po sila na kanilang mga bahay dahil po sa landslide. Lord, bigyan niyo po sila ng lakas. At yung mga rescuer, Panginoon, yung mga sumasagip, yung mga tumutulong sa mga nasa lanta, bigyan niyo po sila ng lakas. Kayo po yung mag-provide ng food, ng shelter, at ng comfort. Na Lord, dinadalangin po namin yung aming presidente at yung mga local na leaders sa aming gobyerno, Lord, na nakakasako po, Lord, ng kanilang mga bawat distrito, mga bawat municipality. Lord, bigyan niyo po sila ng compassion, Lord, ng care at ng support. Lord, i-guide niyo po yung kanilang mga desisyon. And dalangin ko po, Lord, again, keep us safe sa gitna nito. And remind us, O Lord, na ikaw ang aming refuge, ikaw ang nagbibigay ng tulong in times of trouble. Lord, dalangin din po namin ang iyong salita ngayong gabi. Dalangin ko po, O Diyos, na i-bless niyo po ito, na maging nourishment sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon, sa aming spirit, Panginoon. Dalangin ko po na ang iyong salita ay mangusap sa bawat isa sa amin na kayo po ang kikilos. Salamat po, Panginoon. We acknowledge your presence. Thank you, Lord. Bless everyone. In Jesus' name, amen. Amen. So, sa gabing pong ito, eto po, naranasan nyo na po ba yung magbigay ka ng pangako na pero na kung saan ito ay hindi natupad? O kaya naman baliktad. Ikaw naman yung pinangakuan pero hindi ito nangyari. So, buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 5 verses 4 hanggang 6. Sa Ecclesiastes po. Naririnig po ba ako? Ayun. Yes po, Pastora. Opo. Chapter 5, verses 4 hanggang 6. Chapter 5. Okay. Sa verse 4 po, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayoy, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So, yan po yung topic natin ngayong gabi. Una, bilang isang tao, di ba masakit yung umasa na lalo na kapag ikaw yung pinangakuan. Tapos hindi nangyari, hindi natupad,
medyo sa atin bilang isang tao, merong disappointment na maliban na lang talaga kung meron siyang yung dahilan niya ay katanggap-tanggap na kung bakit ito'y hindi niya nagawa. So, buksan po natin sa James chapter 5 verse 12. Sabi niya dito, ngunit higit, pwede pong pakibaba, hindi ko makita. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa or saksi ko kung ano paman. Sapat nang sabihin ninyong oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Kasi sa bawat pagsabi natin ng oo, kapag tayo ay nangako, tayo'y hahatulan ng Diyos doon sa ating mga pangako na lalo na kapag ito'y hindi mo ginawa. Ibig sabihin, we are accountable po. We are accountable po sa ating mga sinasabi or mga binitiwang mga salita. Ngayon, ipapaliwanag ko po yung sa ating topic. Una, yung sa Ecclesiastes po. Sa Ecclesiastes, ito ay isinulat ni King Solomon. Na si King Solomon ay kilala po siya bilang, di ba po, full of wisdom. Sa chapter 5 na ito na ating pag-aaralan, sa verses 4 hanggang 6, yung binasa po natin kanina, ay nagtuturo po siya, itinuturo niya yung tungkol sa pagiging maingat sa ating mga pananalita. Yung maging maingat po tayo sa ating pananalita na kung saan sa pakikipag-usap natin sa Diyos na lalo na kapag meron kang binibitawang pangako sa Kanya na dapat ay magkaroon ka ng paggalang sa Diyos. At yung kahalagahan nito ay yung pagtupad mo or yung pagsunod mo doon sa binitawan mong pangako sa Diyos. Knowing si Solomon, marami na siyang naranasan. Yung naranasan na niya yung kaginhawaan, magandang buhay, nakakain niya lahat ng gusto niya, naisusuot niya lahat ng gusto niya nung kapanahunan niya. Naranasan din niya yung kabiguan, naranasan din niya yung kahirapan, na bandang huli, dito sa aklat na ito ay napagtanto niya or na-realize niya yung kahalagahan ng pagsunod. Kasi baliwala ang lahat. All is vanity, sabi nga niya. So, mahalaga yung pagsunod sa Diyos. At dito sa ating topic, isa siyang aral, isa siyang warning, at isa siyang reminder sa atin bilang mga anak niya. Ngayon, kapag kasi si Lord yung kausap mo, hindi dapat na basta-basta na nagbibitaw ka ng pangako. Kasi Diyos siya, hari siya ng mga hari. Siya yung kaharap mo, siya yung kinakausap mo. Dapat hindi ka magiging pabaya at sa hindi ka magiging pabaya sa ibinigay mong pangako sa kanya kasi kasalanan iyon. That is sin. At hindi siya nalulugod dito. Hindi nalulugod ang Diyos lalo na kung wala kang intensyon na sumunod. Wala kang intensyon na gawin mo ito. Dapat ito ay iyong tutbin or wag ipagwalang bahala. Wag yung ipagwalang bahala mo lang ito. Kasi, inuulit ko, accountable ka doon sa binitawan mong salita. At hindi natutuwa ang Diyos kapag di natin siya siniseryoso na or hindi natutuwa ang Diyos kapag hindi mo
tinupad kasi direkta kang nangako sa Kanya. Direkta kang nakipag-usap sa Diyos na sana wag ka na lang mangako dahil doon ay magkakasala ka na dahil din ito ay kawalan ng paggalang sa Kanya. Ito ay kawalan ng paggalang sa Panginoon kapag hindi mo tinutupad o ginagawa yung ipinangako mo sa Kanya. Dahil nga, siya yung ating Diyos. Ngayon, buksan po natin sa Numbers chapter 23, verse 19. Sabi niya dito, ang Diyos ay di sinungaling, di tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Yan ang ating Diyos. Hindi siya sinungaling. Ginagawa niya yung kanyang ipinangako. And lagi siyang tapat, lagi niyang tinutupad, at lagi niyang ginagawa kung ano yung ipinangako niya sa'yo, sa akin, or sa ating lahat. And buksan po natin uli sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi niya dito, kaya pakatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya'y Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saling lahi. So dito, dinidescribe dito kung sino si God. Una, siya yung Diyos natin. Again, hindi siya marunong sumira sa mga pangako. Lagi siyang tapat sa lahat ng mga umiibig at sumusunod sa Kanya. Yan po yung ating Diyos. Yung pangako niya, tapat siya at sagrado yon. Kapag ito'y Kanyang ibinigay, sagrado yung mga pangakong ibinibigay niya sa atin because He is God. Ngayon, meron pong Bible character sa ating pag-aaralan ngayon na kung saan siya'y nagbitiw ng pangako, siya'y nagbitiw ng sumpa sa Diyos. Buksan po natin sa Judges chapter 11 verse 30 hanggang 31. Kung nabasa niyo na po yung story about kay Jephthah. So dito sa verse 30, sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi ko. So describe mo muna natin si Jephthah. Ito po yung sinulat ko. Una, si Jephthah, siya'y matapang na mandirigma. Anak siya sa labas ni Gilead. At dahil anak siya sa labas, ay siya'y pinalayas. Nanirahan siya sa Tob at nakabuo rin siya ng mga grupo na katulad niya na itinakwil sa lipunan. Ngayon, nang nilusob ng mga Amonita yung Israel, ipinasundo siya ng mga matatanda, yung mga pinuno. Ipinasundo po si Jephthah. Tapos sinabihan siya na siya na yung mamumuno sa kanila. So sa madaling kwento po, pumayag si Jephthah. At siya nga po yung namuno. Ngayon, sa verse 32 po, 32, pakitaas po. Ngayon, sabi niya, sinalakay nga ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Ngayon, dito po, nanalo si Jephthah. Kaya lang, balikan po natin sa 30 and 31, sa 30 and 31 po. Dito, tinupad na siya'y naging pinuno nga. Pero nagbitiw kasi siya ng pangako, nagbitiw siya ng sumpa. Ang sabi niya,
na kapag siya'y pinanalo, pinagtagumpay sa labanan, ay ihahandog niya, susunugin niya yung unang makitang lalabas ng bahay niya or yung sasalubong sa kanyang pag-uwi. Ngayon, dito sa verse 34 and 35, tingnan po natin. Sa verses 34 to 35, nang magbalik si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah, only child. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya yung kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." So dito, sumumpa kasi si Jephthah. Nangako siya na kapag siya'y pinagtagumpay sa laban, ay iaalay niya, susunugin niya yung kung sino yung makakasalubong niya. Pero ang sakit, 'di ba? Dahil yung kaisa-isa niyang anak, yun yung sumalubong sa kanya. So dito po, alam niyo po ba na nasabi po ito ni Jephthah nung una nang hindi niya pinag-iisipang mabuti. Hindi niya pinag-isipang mabuti out of emotions, ika nga. At hindi niya kasi inisip yung magiging cause nito. Lalo na't only child na meron siya. Sigurado, mahal na mahal niya yung kanyang anak dahil nga only child. Pero dahil out of emotions at hindi niya inisip yung magiging cause ng kanyang sinabi, ay ganun nga, sa kanyang pagbabalik ay yung kanyang anak na babae, yun ang sumalubong sa kanya. So yung nangyari po, yung joy ng victory niya ay biglang napalitan ng hinagpis. Una sa lahat, ikaklaro ko lang po, hindi po hiningi ng Diyos sa kanya. Hindi ito hiningi ng Diyos sa kanya. Dahil si Jephthah yung nagbitaw ng pangako. Hindi rin nakipag-bargain si Lord sa kanya. Kung babasahin po natin yung kwentong ito, hindi humingi ang Diyos sa kanya ng kapalit. Dahil si Jephthah ang nagbitaw ng pangako at hindi rin nakipag-bargain sa kanya si Lord. Ang pinag-uusapan dito, yung tao na nangako sa Diyos. Yung pagbibitaw niya ng salita na naipangako niya. Minsan kasi po, yung tao, 'di ba, baka maaari po yung iba sa inyo nakarinig na kadalasan, ako po madalas na naririnig ko po ito sa iba, na sabi, "Lord, paggalingan niyo lang po ako. Kapag po ako iyong pinagaling, maglilingkod na po ako sa inyo. Lord, o kaya pagalingin niyo po itong anak ko, pagalingin niyo po yung nanay ko. Kapag nangyari po yun, tutulong po ako sa mga tao, tutulong po ako sa mga simbahan." Yun yung mga naibibigay nilang mga pangako, nabibitawan nilang mga salita. Dahil minsan ganyan kasi yung tao, yung out of their emotions, spoken in the heat of the moment, a promise without thinking. Ngayon, ang mga ganyan po ay naririto sa Proverbs 14 verse 8. Ang sabi niya, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. So yun po, out of emotions, spoken in the heat of the moment. So, pero yung taong matalino, nalalaman niya kung ano yung gagawin niya or yung ginagawa niya. Kaya ayun po. Ngayon, yung pananampalataya po kasi, dali po natin sa pananampalataya. Yung pananampalataya natin po sa Panginoon ay hindi na po need
na maging dramatic, yung maging madrama po. Dahil karamihan sa mga tao, yung ang dami po nilang binibitawan ng mga pangako, ng mga salita, na kapag sila'y may hinihingi, halimbawa po yung kagalingan. So, hindi po kailangan na maging dramatic po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Minsan, dahil sa desperasyon, marami po akong nakikita at naririnig nang dahil sa desperasyon ng isang tao na kaya nila nasasambit or nasasabi nila iyon na yung alam niyo po ba yung parang ganun lang kadali na very quickly na ibibigay nila yung mga pangakong iyon na hindi nga nila pinag-isipan. Nagmamadali po sila. Kaya iyon, dahil sa desperasyon. Kasi yung faith po ay yung pagbibigay mo kasi ng trust sa Panginoon ng buong buo. Buong buo na hindi half, hindi 90%, hindi 99%, kundi buong buo. Halimbawa, tulad ng narinig ko kanina, pag sumakay ka ng eroplano, kahit hindi mo kilala yung pilot, nagtitiwala ka doon sa eroplano sinakyan mo na maihahatid ka ng ligtas, di ba po? Yun yung faith, kahit hindi mo kilala. O kaya pag nag-order ka sa restaurant, di ba? Hindi mo kilala yung waiter, pero naniniwala ka kung ano yung in-order mong pagkain, ihahatid sa iyo. So, ganun po yung faith, na naniniwala ka, may trust ka. So, ganun din po sa Panginoon. Buong buo dapat, hindi 99.9, buong buo. Na kailangan pang, hindi na kailangan pang magbigay ka ng mga promises ng dahil doon. Ngayon, dahil ang Diyos natin ay hindi kayang ilimit, hindi siya kayang limitahan. He is mighty. He is sovereign God. At dahil doon sa mga nangangako o nagbibitaw ng mga promises na halimbawa katulad ng sabi ko kanina na Lord, pagalingan niyo lang po yung anak ko o yung nanay ko o yung mahal ko sa buhay, maglilingkod ako sa iyo, tutulong ako sa tao, tutulong ako sa simbahan. Yung nasasabi nila yon out of desperation din, nang dahil doon, hindi kasi nila nakikilala ang Diyos ng buong buo din. Na kung saan ang Diyos natin ay mabuti at mapagmahal. Alam niyo po ba, ito po, yung isa sa pagkakakilala. Buksan po natin sa John 10:10. Ang sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Nambarito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na ganap, masagana, ng isang buhay na masagana at ganap. So dito, ang tinutukoy dito si Satan. Si Satan, ang gusto po niya ay magnakaw. Magnakaw, pumatay at manira. Yan yung ugali at yun yung character ni Satan. Pero ang Diyos po natin, tinutukoy niya dito, ang mga tupa na binabanggit dito ay tayo po. Ang nais po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng buhay na masagana. Ibig sabihin, abundant life. Yan yung nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Abundant life. And ganap at kasiya-siya. Yan yung nais ng Diyos. Hindi siya madamot. Napakabuti po ng ating Diyos. Siya po ay mapagmahal. So, yan po ang ating Diyos. Yan yung character niya at yun ang nais niya para sa atin. Again, ang nais lang ng Diyos sa atin, yung mahalin siya. Mahalin natin ng Diyos na meron po tayong paggalang sa Kanya at higit sa lahat, yung sumusunod. Sumusunod sa Kanya. Kasi siya yung master natin, siya yung Diyos natin. Ngayon, buksan po natin sa Deuteronomy 23:23. Sabi po niya dito, ngunit
kailangang tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. So kapag tayo'y nangako, dapat tuparin natin ng kusang loob yung pangakong binitawan natin o sinambit sa Kanya. Na seryosohin po natin ang Diyos doon sa mga nangako. Ngayon, balikan po natin uli yung kwento ni Jephthah. Sa Judges, balik po tayo sa Judges chapter 11, sa verse 36 and 39. Di pa po nangako siya, nagbigay siya ng panata. Na sabi niya, kapag siya'y pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amonita, susunugin, iaalay kung sino man yung unang makasalubong niya. Pero dahil dito, yung kanyang anak nga. Sabi niya dito, verse 36, sumagot ang anak ni Jephthah, kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin ninyo iyon. Sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Amonita. And verse 39. Sa verse 39. So, pagkaraan nga ng 2 buwan, dahil umalis, nag-request yung anak niya, pagkaraan nga ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang berhen. So mula noon ay naging kaugalian na sa Israel. So nakakalungkot po. Pero dito makikita po natin sinuportahan siya ng kanyang anak. Dahil nga dun sa binitawan niya. So si Jephthah, ginawa pa rin niya. Kasi yun yung naibigay niya eh. Yun yung naipangako niya eh. So dito, mababasa natin sa verses 36 and 39, sinuportahan po siya ng kanyang anak. Kaya siya ay namatay. So kahit masakit para kay Jephthah na bilang isang ama, na meron siyang only child, ay tinupad pa rin niya yung pangako niyang na kanyang binitawan kahit masakit para sa kanya. Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin, unang-una, huwag po tayong kapag kausap po natin ang Diyos or kausap po natin yung ibang tao, or kung sino man po yung nakakaharap po natin about sa pagbibigay ng pangako o pagbibigay ng sumpa o panata, tandaan po natin na huwag tayong magmamadali sa ating mga sinasabi, or huwag po tayong magmadali na magbigay ng mga pangako. Alam niyo po, madalas ko rin naririnig, magpakabait ka ha, kapag kinakausap niya yung anak niya, magpakabait ka ha, pagdating ko, bibilan kita ng pasulubong, Jollibee, sabi niya ganon. Pero ang nangyayari, madalas di ba, hindi naman natutupad iyon. Kasalanan pa rin po yun. Kapag nangako ka sa isang bata, syempre, aasa po iyon, aasa po yung bata. Kasi dahil sa sinabi mo, naniwala siya sa'yo, nakinig siya sa'yo, umasa po siya. Ngayon, kahit bata pa yan, dapat tuparin po natin kung ano man po yung ating mga ipinangako. Ngayon, huwag po tayong magmadali na nagbibigay ng mga pangako. Mag-isip kung ito ay kayang gawin. At lalo na kung kay Lord ka nangangako. Isipin mong mabuti bago mo bitawan ang iyong mga pangako o yung iyong salita. Isipin mo kung kaya mo ngang gawin iyon. Buksan po natin sa Matthew chapter 5 verse 37. Sabi niya, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat anumang sumpa ay idaragdag dito ay buhat na sa masama. And sa 2 Corinthians chapter 1 verses 17 to 18. Chapter 1, 17 to 18.
Sabi niya dito, ako ba'y nagdadalawang isip nang balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Verse 18, pakitaas po. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo kung ngayon ay mananatiling oo. So, ibig sabihin, hindi na tayo dapat katulad ng mga taga sanlibatan or unbeliever. Kapag tayo nangako, dapat din po natin ito. So, again, ang Diyos natin ay mahabagin. Hindi siya nakipag-bargain kay Jephthah. Laging mabuti yung nais niya, and He is a God of order. Amen. Praise God. Yung tanong ko po, iniba ko po yung tanong this time. Yung tanong ko po, ito, natapos na po tayo. Paano or ano ang ginagawa mo para mapabuti ang relasyon mo sa Diyos? Ikaw bilang isang anak niya, bilang isang Kristiyano, paano o ano ang ginagawa mo para mapabuti yung relasyon mo sa Diyos? Or paano mo pinapagtibay o paano mo pinapag-alab ang relasyon mo sa Diyos? So, yun po. Pinadali ko na lang po yung tanong. Amen. All glory to God po. God bless.